Sa gilid ng bayan ng San Isidro, may isang lalaking halos hindi napapansin ng mga tao. Ang pangalan niya ay Tomas, isang hamak na panadero na nagtitinda ng pandesal, monay at ensaymada gamit ang luma at kinakalawang na bisikleta. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Habang tahimik pa ang mga bahay at sarado pa ang mga tindaan, siya ay nasa maliit niyang kusina. Nakayuko sa harap ng mesa, minamasa ang harina gamit ang mga kamay na sanay na sa pagod. Maliit lamang ang bahay ni Tomas. Gawa iyon sa lumang kahoy, pinagtagpi-tagping yero at pader na may bitak. Kapag umuulan, may tumutulong tubig sa sulok ng kusina. Kapag malakas ang hangin, nanginginig ang bubong na parang anumang sandali ay lilipad. Ngulit sa kabila ng lahat, maayos niyang nililinis ang maliit na pugon, ang mesa at ang mga lalagyan ng tinatay. Para kay Tomas, kahit mahirap siya, hindi ibig sabihin ay pababayaan na niya ang kanyang hanap buhay. Sa mesa, may 3 pirasong panis na pandesal mula kahapon. Tinitigan niya ang mga iyon habang kumakalam ang kanyang sikmura. Hindi pa siya kumakain mula kagabi, ngunit imbes na kainin ang tinapay, itinabi niya iyon. Baka may bumili pa nito mamaya. Sayang din, kahit piso, malaking tulong na. Huminga siya ng malalim at muling minasa ang harina. Kaunti na lamang ang asukal, kaunti na rin ang lebadura. Ang harina ay utang pa niya kay Mang Berto, ang may-ari ng maliit na tindahan sa palengke. Ilang beses na siyang siningil, ngunit palagi siyang kulang. Sa bawat araw na hindi nauubos ang paninda, nadadagdagan ang kaba sa dibdib niya. Konting tiis pa, sabi niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Kapag nakaipon ako, magkakaroon din ako ng maliit na panaderya. Kahit maliit lang, kahit isang pwesto lang sa palengke. Noon pa pangarap ni Tomas na magkaroon ng sariling tindahan. Hindi niya hinahangad na maging napakayaman. Gusto lang niyang hindi na itulak ang bisikleta sa init at ulan. Gusto lang niyang magkaroon ng lugar kung saan maaaring pumasok ang mga tao, bumili ng mainit na tinapay at sabihing, "Masarap dito kay Tomas." Ngunit sa bayan ng San Isidro, mahirap makipagsabayan sa malalaking negosyo. Sa gitna ng bayan, nakatayo ang malaking bakery at grocery ni Don Celestino Aragon. Malaki ang karatula, maliwanag ang ilaw at laging may amoy ng bagong lutong tinapay sa labas. May mga empleyado itong nakauniporme, may makikinis na salamin at may sariling delivery cart. Halos lahat ng tao ay doon bumibili. Samantalang si Tomas, isang kahon lamang ang dala sa likod ng bisikleta. Pagsikat ng araw, inilagay niya ang mga tinapay sa kahon. Maingat niyang tinakpan iyon ng malinis na tela. Pagkatapos ay itinulak niya palabas ang kanyang bisikleta na laging nasisiraan. Sa unang padyak pa lang, kumalansing na ang kadena. "Konting tiis pa, kaibigan," sabi niya sa bisikleta na parang kausap niya ang isang matandang kasama. "Kapag nakabenta tayo ngayon, ipapagawa kita, pangako." Ngunit hindi pa man siya nakalalayo sa kanilang kalsada, biglang lumatikit ang kadena at natanggal. Napahunto si Tomas sa gitna ng daan. Napayuko siya at sinubuang ayusin iyon gamit ang kamay na puno ng grasa at harina. May ilang batang dumaraan na napahunto at nagtawanan. "Ayan na naman si Tomas!" sigaw ng isa. Mas madalas pa yatang nasisira ang bisikleta niya kaysa makabenta siya ng tinapay. Tumawa ang iba. Baka pati bisikleta ayaw na sa paninda niya. Narinig iyon ni Tomas. Parang may maliit na kutsilyong dumampi sa dibdib niya. Ngunit hindi siya sumagot. Sanay na siyang pagtawanan. Sanay na rin siyang magkunwaring hindi masakit. Habang inaayos niya ang kadena, dumaan ang isa sa mga tauhan ni Don Celestino. Nakangiti ito habang hawak ng tray ng bagong lutong tinapay mula sa malaking bakery. "Oh, Tomas, nasiraan ka na naman. Baka gusto mo nang ibenta na lang sa bakal ang bisikleta mo. Mas kikita ka pa roon kaysa sa tinapay mo." Tahimik si Tomas. "Magandang umaga po," mahinang sagot niya. "Magandang umaga," natatawa ang lalaki. "Para sa amin siguro, pero sa iyo mukhang malas na naman." Pinulot ni Tomas ang kadena at inayos iyon ng dahan-dahan. "Dadaan lang ako," sabi niya. "Dadaan?
Lumapit ang tauhan at tinignan ang kahon ng tinapay. Baka ibig mong sabihin magmamakawa na may bumili. Tomas, tibilan mo na yan. Wala nang gustong bumili ng tuyong pandesal mo. Mas mura na, mas masarap pa sa amin. Hindi tumingin si Tomas. Kung titingin siya, baka makita ng lalaki ang pamumuo ng luha sa mata niya. Tinapay pa rin yan. Pinaghirapan ko yan. Pinaghirapan nga, wala namang bumibili. Tumawa ang tauhan at umalis. Nagpatuloy si Tomas sa pagtulak ng bisikleta. Sa palengke, inilapag niya ang kahon sa tabi ng maliit na pwesto. Isa-isa niyang inayos ang pandesal at monay. Dumaraan ang mga tao. May tumitingin, may nagtatanong, ngunit kaunti lamang ang bumibili. Magkano ang pandesal? Tanong ng isang babae. 3 piso po ang isa, sagot ni Tomas. Napangiwi ang babae. Sa Aragom's Bakery, 2.50 lang. Ngumiti si Tomas kahit kumirot ang dibdib. Sige po, 2 piso na lang sa inyo. Umiling ang babae. Sa susunod na lang. Lumipas ang umaga. Lumipas ang tanghali. Unti-unting natuyo ang tinapay. Ang dating mainit at mabango ay naging malamig at matigas. Habang nakaupo si Tomas sa gilid ng kanyang kahon, pinagmamasdan niya ang mga taong may bitbit na paper bag mula sa bakery ni Don Celestino. May batang lumapit sa kanya, payat at marumi ang damit. Mang Tomas, mahinang sabi ng bata, may tira po ba kayo? Tinignan ni Tomas ang bata. Nakita niya ang gutom sa mga mata nito. Kahit kaunti na lang ang kanyang inaasahang kita, kumuha siya ng 2 pandesal at iniyabot. Hindi tira ito. Paninda ko ito, pero sa'yo na. Nanlaki ang mata ng bata. Libre po? Tumanggo si Tomas. Kainin mo bago lumamig lalo. Ngumiti ang bata at tumakbo palayo. Sandaling gumaan ng dibdib ni Tomas. Ngunit nang bilangin niya ang natitirang pera sa bulsa, muling bumigat ang pakiramdam niya. Kulang na kulang iyon para sa harina, asukal at pambayad sa utang. Pagsabit ng gabi, halos kalahati pa rin ng tinapay ang hindi nabenta. Inilagay niya ang mga iyon sa kahon at mabigat na itinulak ang bisikleta pauwi. Pagdating sa bahay, naupo siya sa sahig. Kinuha niya ang isang panis na pandesal at kinain iyon ng dahan-dahan. Matigas iyon, halos sumakit ang pangan niya sa pagnguya. Nulit tiniis niya. Ganito na lang balagi, bulong niya sa sarili. Tinignan niya ang madilim na kusina, ang pugong malamig na at ang kahong puno ng hindi nabentang tinapay. Gumagawa naman ako ng marangal. Hindi naman ako nanlalamang. Bakit parang kahit anong sipag, hindi pa rin sapat? Walang sumagot sa kanya. Sa labas, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Sa malayo, kumidlak. Hindi pa alam ni Tomas, ang unos na paparating ay hindi lamang magdadala ng ulan. Magdadala rin ito ng isang nilalang na babaguhin ng buong buhay niya. Kinabukasan, makulimlim ang langit, mabigat ang hangin, at kahit tanghali pa lamang, tila palubog na ang araw sa kapal ng ulap. Habang inilalagay niya ang mga bagong lutong tinapay sa kahon, ilang beses siyang napatingin sa bintana. Ramdam niyang uulan, ngumit wala siyang pagpipilian. Kapag hindi siya lumabas, wala siyang kikitain. Kapag wala siyang kikitain, wala siyang harina para bukas. Kahit maulan, kailangan pa ring lumaban. Sabi niya sa sarili. Isinakay niya ang paninda sa bisikleta at nagtungo sa palengke. Ngulit bago pa man siya makarating, nagsimula ng pumatak ang ulan. Una ay mahina lamang. Maya-maya, lumakas. Ang mga tao ay nagtakbuhan papasok sa mga tindahan. Ang iba ay sumilong sa bakery ni Don Celestino
kung saan maliwanag ang ilaw at mabango ang hangin. Si Tomas ay sumilong sa ilalim ng maliit na bubong ng saradong tindahan. Mahigpit niyang iniyakap ang kahon ng tinapay upang hindi mabasa. Ngunit pumasok pa rin ang tubig sa gilid. Ilang pandisalang nabasa, ang ilang monay ay lumambot sa ulan. Diyos ko, bulong niya, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Kahit ngayon lang sana, kahit mabenta ko lang ang kalahati. Ngunit habang lumalakas ang ulan, lalong nawalan ng tao sa daan. Sa tapat ng bakery ni Don Celestino, may tauhang nakatayo sa pintuan. Nakita nito si Tomas na basang-basa at ngumiti ito. "Oh, Tomas!" sigaw niya sa malayo. "Baka gusto mong gawing sabaw ang tinapay mo." May ilang taong natawa. Hindi sumagot si Tomas. Hinila niya ang kahon palapit sa katawan at hinintay na humina ang ulan. Ngunit hindi ito humina. Dumilim ang langit, kumudlong ng malakas. Ang mga kanal ay nagsimulang umapaw at ang kalsada ay unti-unting binaha. Pagsabit ng gabi, sumuko na si Tomas sa pagbebenta. Halos wala siyang kinita. Ang natitirang tinapay ay basa at hindi na maibibenta. Itinulak niya ang bisikleta na muli na namang nasiraan ng kadena. Ang tubig ay hanggang bukongbong, minsan hanggang tuhod sa mababang bahagi ng kalsada. "Pasensya na," sabi niya sa bisikleta habang hirap itong itulak. "Mukhang pareho tayong pagod na." Habang dumaraan siya sa gilid ng kanal, narinig niya ang kakaibang tunog. Mahina iyon, parang tilaok. Huminto si Tomas. Inangat niya ang lampara sa bisikleta at tumingin sa paligid. Wala siyang nakita kundi rumaragasang tubig, lumilipad na dahon at basang kalsada. Muli niyang narinig ang tunog. Kok. Mahina, paos, halos malunod sa ugom ng ulan. May kung anong kumabog sa dibdib ni Tomas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanal at itinapat ang lampara. Doon niya nakita ang isang tandang na nakasabit sa mga ugat at basurang inanod ng baha. Basang-basa ito, nanginginig. Ang mga pakbak ay nakalugmok at ang ulo ay halos nakalugmok na sa tubig. Kakaiba ang kulay ng balahibo nito. Kahit natatakpan ng putik at ulan, may bahid itong tanso, parang lumang barya na tinamaan ng liwanag. May dalawang lalaking dumaan na nakasilong sa kapote. "May tandang doon, tulungan niyo ako." Tinignan ng isa ang kanal at napangiwi. "Tandang lang yan, hayaan mo na, baka patay na rin." "Buhay pa," sabi ni Tomas. "Naririnig ko pa. Delikado ang baha, baka ikaw pa ang matanggay." Umalis ang dalawa. Naiwan si Tomas sa gitna ng ulan, hawak ang lampara, nakatingin sa tandang na tila unti-unting sumusuko. Sa sandaling iyon, nakita ni Tomas ang sarili niya sa hayop na iyon. Isang nilalang na basang-basa, pagod at iniwan sa gilid dahil akala ng lahat ay wala ng silbi. Hindi niya alam kung bakit, pero sumikip ang kanyang lalamunan. "Hindi kita iiwan," sabi niya. Inilapag niya ang bisikleta sa gilid. Hinubad niya ang lumang jacket at lumusong sa tubig. Malakas ang agos, dumulas ang paa niya sa putik at muntik na siyang matumba. Sumabit ang kanyang kamay sa matulis na bato at napangiwi siya sa sakit ng nasugatan ng palad. Ngunit inabot pa rin niya ang tandang. "Huwag kang gagalaw," sabi niya rito kahit hindi niya alam kung naiintindihan siya. "Ililigtas kita." Kumakampay ng mahina ang tandang. Nang mahawakan ito ni Tomas, naramdaman niyang malamig na malamig ang katawan nito. Dahan-dahan niya itong inangat mula sa pagkakasabit. Isang malakas na agos ang humampas sa kanyang tuhod at halos maabitawan niya ang hayop. "Hindi," mariing sabi niya. "Hindi ngayon."
Pinisil niya ang tandang sa dibdib at pilit na umahon. Pagdating sa gilid ng kalsada, hingal na hingal siya. Basa ang buong katawan, nanginginig ang mga kamay at dumudugo ang palad. Ngunit buhay ang tandang. Ibinalot niya ito sa kanyang lumang jacket. Inilagay niya sa kahon ng basang tinapay saka isinakay ang tandang sa harap ng bisikleta. Wala na akong maibebenta ngayon pero ayos lang basta umabot ka ng umaga. Pagdating sa bahay, agad niyang sinindihan ng maliit na kalan. Kumuha siya ng lumang tuwalya at maingat na pinunasan ng tandang. Habang ginagawa iyon, napansin niya na kapag natatanggal ang putik sa balahibo nito, lalong lumilitaw ang kakaibang kulay tanso. Hindi ito ordinaryong pula, hindi rin kayumang, para itong kumikislap na metal sa ilalim ng mahinang ilaw. Napaatras sandali si Tomas. "Ano ka?" bulong niya. Tumingin sa kanya ang tandang. Malalim ang mga mata nito. Hindi mailap, hindi mabangis. Pagod, oo. Takot, marahil. Ngulit tila may kakaibang talino sa titig nito. Napawi ang takot ni Tomas. Napalitan iyon ng awa. "Kahit ano ka pa," sabi niya. "Basang-basa ka at gutom. Yun muna ang mahalaga." Kumuha siya ng natirang pandesal. Panis na iyon, matigas at basa pa sa ulan, pero wala na siyang ibang maibibigay. Dinurog niya iyon sa maliit na platito at inilapit sa tandang. "Pasensya ka na," mahina niyang sabi. "Ito lang ang mayroon ako. Kung masarap lang ang buhay ko, baka mas masarap din ang maibibigay ko sa iyo." Dahan-dahang tinuka ng tandang ang tinapay. Naupo si Tomas sa sahig at pinagmansdan ito. Habang kumakain ng tandang, tila lumalakas ng kaunti ang ningning sa balahibo nito. Para itong maliit na apoy na hindi sinusunog ang paligid. Napangiti si Tomas kahit pagod na pagod siya. "Siklab," sabi niya. "Yan ang itatawag ko sa iyo. Kasi kahit galing ka sa dilim at bagyo, parang may dala kang munting liwanag." Tumilaok ng mahina ang tandang, parang sagot. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob ng bahay, may isang mahirap na panadero at isang basang tandang na magkatabi sa tabi ng kalan. Hindi alam ni Tomas na sa gabing iyon, hindi lamang siya nagligtas ng isang hayop. Nagbukas siya ng pintuan sa hiwagang na susubok sa kanyang puso. Maagang nagising si Tomas kinabukasan, hindi dahil sa alarm, hindi dahil sa ingay ng kapitbahay, kundi dahil sa isang kakaibang tilaok na pumuno sa maliit niyang bahay. "Kokoroko!" Hindi iyon malakas pero malalim. May tunog itong parang kampanang nanggagaling sa malayong simbahan. Naupo si Tomas mula sa pagkakahiga sa sahig. Ilang sandali siyang nalito hanggang maalala niya ang tandang na iniligtas niya kagabi. "Siklab!" tawag niya. Nakatayo ang tandang sa tabi ng pugon. Hindi na ito nanginginig. Ang balahibo nitong kulay tanso ay tuyo na at kumikislap sa unang liwanag ng madaling araw. Tila mas maganda ito kaysa kagabi. Parang hinugasan hindi lamang ng ulan kundi mismong liwanag. Pagkatapos nitong tumilaok, may nalaglag na isang balahibo sa pagpak nito. Dahan-dahang lumapit si Tomas. Akala niya ordinaryong balahibo lang iyon, ngunit nang damputin niya, halos mabitawan niya ito. Mabigat, mainit-init, at kumikislap. Hindi ito malambot tulad ng balahibo. Matigas, makinis at kulay ginto. Napatitig si Tomas. Hindi maaari. Inikot niya iyon sa kamay. Ang hugis ay parang balahibo pa rin, ngulit ang bigat at ningning ay hindi maikakaila. Dinala niya ito sa ilalim ng liwanag mula sa bintana. Mas lalong kumislap ang balahibo. Napatingin siya kay Siklab. "Ano ito?" Tahimik lang ang tandang. Tumingin ito sa kanya na para bang hinihintay ang kanyang magiging pasya. Hindi agad natuwa si Tomas. Sa halip, nakaramdam siya ng takot. Ang ganitong bagay ay hindi pangkaraniwan. Ang ganitong biyaya ay maaaring magligtas sa kanya, ngulit maaari rin itong magdala ng kapahamakan. "Ginto ba ito?" bulong niya. Hindi siya sigurado, kaya ng araw na iyon,
Ibinanot niya ang balahibo sa lumang tela at nagtungo sa kabilang bayan, malayo sa San Isidro upang hindi siya makilala. Iniwan niya si Siklab sa bahay, may pagkain at tubig at sinarahan niyang maayos ang pinto. Sa kabilang bayan, pumasok siya sa maliit na tindahan ng alahero. Matanda ang may-ari, may makapal na salamin sa mata at sanay tumingin sa mga lumang alahas. "Ano ang kailangan mo?" tanong ng alahero. May kaba sa dibdib ni Tomas habang inilalabas ang balahibo. "Gusto ko lang po sanang ipatingin ito." Kinuha ng alahero ang balahibo. Nang una, parang wala itong interes, ngulit nang masipat niya iyong ng mabuti, nanlaki ang kanyang mga mata. Kumuha siya ng maliit na lente, kinaskas ng bahagya ang gilid at sinuri ng matagal. "Saan mo nakuha ito?" tanong niya. Kumuyom ang kamay ni Tomas. "Pamana po," sagot niya. Matagal siyang tinitigan ng alahero. Alam ni Tomas na hindi siya lubos na pinaniwalaan, ngunit hindi na nagtanong pa ang matanda. "Purong ginto ito," sabi ng alahero. "Mataas ang kalidad. Kakaiba ang pagkakahubog. Hindi ko pa nakikita ang ganitong gawa." Parang tumigil ang paghinga ni Tomas. "Magkano po ang halaga?" Nang sabihin ng alahero ang halaga, halos mapaupo si Tomas. Sapat iyon para mabayaran ng utang niya kay Mang Berto, makabili ng bagong harina at asukal at maipagawa ang bisikleta. Ngunit hindi niya ipinakita ang gulat. "Sige po," sabi niya, "ibebenta ko." Habang pauwi siya, mabigat ang pera sa bulsa niya. Hindi dahil marami ito, kundi dahil mabigat ang kahulugan nito. Sa bawat hakbang, naglalaro sa isip niya ang mga posibilidad. Maaari na niyang bilhin ng harina, maaari na niyang bayaran ng utang, maaari na niyang ipagawa ang bisikleta. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot. Kapag nalaman ito ng iba, bulong niya, kapag nalaman ni Don Celestino, hindi na niya tinuloy ang iniisip. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Siklab sa may pintuan. Parang alam ng tandang kung saan siya nanggaling. Lumuhod si Tomas sa harap nito. "Siklab," sabi niya, mabigat ang boses. "Hindi ko alam kung bakit mo ito ibinigay sa akin. Hindi ko rin alam kung ano ka talaga. Pero pangako, hindi kita ipagyayabang, hindi kita ibebenta, hindi kita gagamitin sa kasamaan." Tumingin si Siklab sa kanya. "Kung biyaya ka, gagamitin ko ito sa tama, pero wag mong akong hayaang malunod sa ginto, kasi takot ako, Siklab. Takot ako na baka magbago ako." Tumilaok ng mahina si Siklab. Sa tunog nito, tila may kasamang sagot. Kinabukasan, bago magliwanag, muling tumilaok si Siklab. Sa pagkakataong iyon, 2 balahibo ang nalaglag, parehong ginto, parehong mabigat. Napatakip ang bibig ni Tomas, ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya tumalon sa tuwa. Sa halip, maingat niyang pinulot ang mga balahibo at itinago sa kahong kamoy. Sinubukan niyang unawain ang hiwaga. Isang araw, dahil sa kaba at kalituhan, sinubukan niyang gisingin si Siklab sa tanghali. "Siklab," sabi niya, "pwede ka bang tumilaok?" Tumilaok nga si Andang, ngunit nang nalaglag ang balahibo, ordinaryo lamang iyon. Maigan, malambot, walang ningning. Doon niya unawaan ang unang tuntunin. Tuwing madaling araw lamang tunay ang hiwaga, hindi ito maaring pilitin. May oras ang biyaya, bulong ni Tomas, at may hangganan. Mula noon, naging maingat siya. 1 hanggang 3 balahibo lamang ang nalalaglag sa bawat madaling araw. Hindi ito sapat para bigla siyang maging napakayaman, ngunit sapat ito para dahan-dahan siyang bumangon. At para kay Tomas, sapat na iyon. Hindi naging mayaman si Tomas sa loob ng isang gabi.
Kahit may gintong balahibo si Siklab, hindi siya biglang nagtayo ng malaking bahay, hindi siya bumili ng mamahaling damit at hindi siya nagpakitang gilas sa bayan. Sa halip, una niyang pinuntahan si Mang Berto. Nasa tindahan si Mang Berto. Naglilista ng utang ng mga suki nang dumating si Tomas. "Mang Berto," sabi ni Tomas, "magbabayad na po ako." Tumingin ang matanda sa kanya, halatang nagulat. "Magbabayad? Magkano?" "Lahat po ng utang ko sa harina." Inilabas ni Tomas ang pera. Napahinto si Mang Berto. Ilang beses niyang binilang yon. "Saan ka kumuha nito?" tanong niya. "May naibenta lang po ako sa kabilang bayan," maingat na sagot ni Tomas. Pinagmasdan siya ni Mang Berto. May halong pagdududa sa mukha nito, ngunit hindi na ito nagtanong pa. Marahil ay naawa rin. Marahil ay naisip nitong sa wakas may dumating na magandang pagkakataon kay Tomas. "Mabuti kung ganon," sabi nito. "Akala ko, Tomas, tuluyan ka ng lulubog sa utang." Mahinang ngumiti si Tomas. "Ako rin po." Pagkatapos magbayad, bumili siya ng mas maayos na harina, asukal, mantika at lebadura. Hindi pinakamahal, ngulit mas maganda kaysa dati. Ipinagawa rin niya ang bisikleta. Pinalitan ng kadena, ninayos ang gulong at nilagyan ng mas matibay na lalagyan sa likod. Nang makita niya ang bisikletang maayos na, parang may bahagi ng puso niyang gumaan. "Ayan," sabi niya habang hinahaplos ang manibela. "Hindi na tayo basta susuko sa daan." Sa mga sumunod na araw, naging mas maganda ang kanyang paninda. Mas pantay ang luto, mas mabango, mas malambot. Hindi pa rin siya kasing laki ng Aragon's Bakery, ngunit may ilang suking nagsimulang bumalik. "Mas masarap ang pandesal mo ngayon, Tomas," sabi ng isang matandang tindera sa palengke. "Salamat po, Aling Pasing," sagot niya. Si Aling Pasing ay matandang tindera ng gulay sa palengke. Matagal na niyang nakikita si Tomas na naglalako. Isa siya sa ilang taong hindi tumatawa sa kanya. "May binago ka ba sa timpla?" tanong nito. "Mas inayos ko lang po ang sangkap." Tumango si Aling Pasing. "Hindi lang sangkap ang mahalaga, puso rin. Alam mo, Tomas, nararamdaman ng tao kung ang pagkain ay ginawa ng may malasakit." Napaisip si Tomas. Sa gabing yun, habang naghahanda siya ng masa, napatingin siya kay Siklab na tahimik na nakaupo sa sulok. "Puso," bulong niya. Siguro yun ang kulang sa mga taong puro kita ang iniisip. Isang madaling araw, habang pinupulot niya ang 2 gintong balahibo, may ideyang pumasok sa isip niya. Kumuha siya ng napakaliit na piraso mula sa dulo ng isang balahibo. Sinunog niya iyon sa apoy ng kalan. Ang abo nito ay hindi kulay itim. Bahagyang itong kumikislap, parang pinulbos na liwanag. Nag-alangan siya. "Tama kaya ito?" tanong niya kay Siklab. Tumititig lang ang tandang. "Hahaluan ko ng kaunti sa harina. Kaunti lang, hindi para manloko, kundi para gumanda ang tinapay. Kung mali ito, ipakita mo sa akin." Inihalo niya ang abo sa harina. Nang naluto ang pandesal, napuno ng maliit na bahay ang kakaibang bango. Hindi matapang, hindi nakakahilo, parang amoy ng bagong umaga, mainit na pugon, at pag-asang tagal nang nawala. Nang tikman niya iyon, napapikit siya. Malambot, mabango, masarap. Hindi mahiwagang parang pagkain ng hari, ngunit sapat upang mapangiti ang gutom na tao. Kinabukasan, mabilis na ubos ang paninda niya. "Isa pa nga," sabi ng isang lalaki. "Naubos na po," nahihiyang sagot ni Tomas. "Bukas ulit ha?" "Opo." Mula noon, minsan lamang niyang ginagamit ang abo ng maliit na piraso ng gintong balahibo. Hindi araw-araw, hindi sa lahat ng timpla. Ramdam niyang hindi dapat abusuhin ang biyaya. Habang dumadami ang suki, nakapaggawa siya ng maliit na kariton. Hindi na siya umaasa lamang sa bisikleta.
may takipang kariton, may maayos na lalagyan ng tinapay at may maliit na karatulang sulat kamay. Tinapay ni Tomas, mainit, malinis, marangal. Nang unang araw niyang gamitin ang kariton, napahinto siya sa gitna ng daan. Tinignan niya ang dating bisikleta, ang bagong kariton at ang sariling mga kamay. Hindi pa rin siya mayaman, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang talunan. Sa bahay, lumapit siya kay Siklab. Dahan-dahan lang tayo, sabi niya. Ayokong biglang tumaas, baka masakit bumagsak. Tumilaok ng mahina si Siklab. Sa gabing iyon, bago matulog, napansin ni Tomas na mas kumikislap ang balahibo ni Siklab. Parang mas buhay ang kulay tanso nito. At kinabukasan, ang gintong balahibong nalaglag ay mas mabigat kaysa sa karaniwan. Napaisip si Tomas. Kapag ginagamit sa mabuti, bulong niya, mas lumalakas ang biyaya. Doon niya unti-unting naunawaan ang ikalawang tuntunin. Ang ginto ni Siklab ay hindi gantimpala sa kasakiman. Ito ay tiwalang ibinibigay sa pusong marunong tumulong. Hindi nagtagal, napansin ng buong palengke ang pagbabago kay Tomas. Dati, nakaupo lang siya sa tabi ng kahon na halos hindi nababawasan. Ngayon, may pila na sa maliit niyang kariton tuwing umaga. May mga trabahador na bumibili ng pandesal bago pumasok. May mga nanay na bumibili ng monay para sa mga anak. May matatandang nagsasabing mas madaling nguyain ng tinapay ni Tomas kaysa sa matigas na tinapay sa ibang tindahan. "Uy, Tomas!" biro ni Aling Pasing isang umaga. "Baka bukas may tindahan ka na rin." Napangiti si Tomas. "Pangarap ko po iyon. Hindi malayong mangyari, basta wag kang magbabago." Tumango si Tomas. "Yun po ang kinatatakutan ko minsan." "Takot kang umasenso?" "Hindi po. Takot akong malimot kung paano ang walang-wala." Tinignan siya ni Aling Tasing ng may galang. "Kung iyan ang takot mo, Tomas, baka malayo ang marating mo." Ngunit sa kabilang bahagi ng bayan, may isang taong hindi natutuwa sa pag-angat ni Tomas. Si Don Celestino Aragon ay nakatayo sa ikalawang palapag ng kanyang bakery at grocery. Mula roon, tanaw niya ang palengke. Nakita niyang ang mga taong nakapila sa kariton ni Tomas. Nakita niyang may ilang dating suki niyang may bitbit ng tinapay mula kay Tomas. Nanikip ang kanyang panga. "Isang maglalako lang," malamig niyang sabi. Isang lalaking may sirang bisikleta noon. Bakit siya pinipilaan ngayon? Nasa tabi niya si Rading, ang isa sa kanyang tauhan. Tahimik ito, nakayuko, ngulit nakikinig. "Baka masarap lang talaga ang tinapay niya," maingat na sabi ni Rading. Tumingin ng matalim si Don Celestino. "Masarap? Akala mo ba sapat ang sarap para lumakas ang negosyo? May sikreto yan." Hindi na sumagot si Rading. May dahilan kung bakit hindi niya kayang kontrahin si Don Celestino. Baon siya sa utan. May anak siyang may sakit, si Lira, na kailangan ng gamot bawat linggo. Ang utang niya kay Don Celestino ang ginagamit niyang pambayad noon. Kaya kahit mabigat sa loob, sumusunod siya. "Gusto kong malaman kung saan nanggagaling ang pera ni Tomas," utos ni Don Celestino. "Bantayan mo siya. Alamin mo kung sino ang kinakausap niya. Saan siya pumupunta? Ano ang itinatago niya?" Napakunot ang noo ni Rading. "Don, panadero lang po siya." Walang panaderong biglang umaangat ng walang dahilan. Tahimik si Rading. Sa isip niya gusto niyang sabihin baka sadyang masipag lang si Tomas. Pero naalala niya ang anak na unuubo sa bahay, ang reseta ng doktor at ang perang wala siya. "Opo, Don," sagot niya. Mula noon, nagsimulang magmanman si Rading. Una, sinundan niya si Tomas sa palengke. Nakita niyang maaga itong dumating, maayos makitungo sa mamimili at nagbibigay minsan ng libreng tinapay sa mga batang gutom. Wala siyang nakitang kakaiba. Sumunod, sinundan niya ito sa pagbili ng harina. Nakita niyang binabayaran ni Tomas ng tama at hindi nangungutang. Wala pa rin siyang nakita. Ikatlo, sinundan niya ito pauwi. Doon niya napansin na maingat si Tomas. Bago pumasok sa bahay, lumilingon ito. Isinasarang mabuti ang pinto.
Sa bintana, may nakasambit na makapal na tela. Kinagabihan, habang nasa bahay si Tomas, napansin niya si Siklap na hindi mapakali. Naglalakad ito sa maliit na sulok at maya-maya ay may nalaglag na kakaibang balahibo. Hindi ito ginto. Pula ito. Kulay dugo. Pinulot ni Tomas ang balahibo at kinabahan. Pula? Bulong niya. Bakit pula? Tumilaok ng mahina si Siklap, ngunit iba ang tunog, parang babala. Lumapit si Tomas sa bintana, dahan-dahan niyang sinilip ang labas. Sa likod ng punong santol, may aninong gumalaw. Napatigil ang paghinga niya. May tao. Bulong niya. Lumabas siya ng dahan-dahan, hawak ang lumang kahoy na panggatong. Sinong nandiyan? Tawag niya. Walang sumagot. Ngunit nakita niyang may mabilis na umalis sa dilim. Nang bumalik siya sa loob, nakatingin sa kanya si Siklab. Babala pala ang pulang balahibo. Sabi ni Tomas, nanginginig ang boses. May nagmamanman. Kinabukasan, sinabi ni Rading kay Don Celestino ang nakita niya. Maingat po siya, sabi ni Rading. Pero wala pa akong nakitang kakaiba. Wala, mariing na tanong ni Don Celestino. May tandang po siya sa bahay, kulay tanso. Pero baka alaga lang. Tandang? Kulay tanso? Opo. Tahimik si Don Celestino. Sa kanyang isip, kahit maliit na detalye ay maaaring maging susi. Bantayan mo pa, utos niya. Lalo na bago mag-umaga. Napabuntong hininga si Rading. Opo. Sa bahay, hindi mapakali si Tomas. Naramdaman niyang ang munting pag-angat niya ay hindi nalihim sa mata ng mga naiinggit. Hinapos niya ang ulo ni Siklab. Kailangan nating mag-ingat. Hindi nila dapat malaman ang tungkol sa'yo. Tumilaok ng mahina si Siklab. Sa labas, malayo man, tila naroon na ang anino ng panganib. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong gumanda ang kalagayan ni Tomas. Hindi pa siya mayaman, ngunit hindi na siya natutulog na gutom. Nababayaran niya ang sangkap, napapaayos niya ang bahay, nakabili siya ng dagdag na kagamitan sa pagluluto. Ang dating pugon na palaging pumapalya ay napalitan ng mas maayos na hurnuhan. Isang umaga, dumating sa palengke ang isang lalaking nagbebenta ng mamahaling relo at singsing. Nakita nitong maayos na ang kariton ni Tomas at laging dinadayo ng tao. Boss Tomas, sabi ng lalaki, bagay sa iyo ito, relo ng mayaman. Kapag suot mo ito, ibang tingin ng tao sa iyo. Napatingin si Tomas sa relo. Makintabi yun, mabigat at kumikislap sa araw. Sa loob niya, may kakaibang damdaming gumising. Naalala niya ang mga batang tumawa sa kanya. Ang tauhan ni Don Celestino na nagsabing mas kikita pa siya kung ibebenta ang bisikleta sa bakal. Ang mga taong tumalikod sa kanyang tinapay dahil mukha siyang kawawa. Sa isip niya, may bumulong. Bakit hindi? Buong buhay mo, ikaw ang minamaliit. Masama bang minsan, ikaw naman ang tingalain? Magkano? Tanong si Tomas. Sinabi ng lalaki ang halaga. Mahal iyon, hindi praktikal. Kaya na sanang bumili ng maraming harina at dagdag na kahon sa negosyo. Ngunit, hinawakan ni Tomas ang perang nakatago sa bulsa. Sandali siyang nagdalawang isip. Sabi niya sa sarili, kunwari lang, isang beses lang, para naman maramdaman kong may narating ako. Binili niya ang relo. Nang isinuot niya iyon, may ilan sa palengke ang napatingin. Oy Tomas, sabi ng isang lalaki. Mayaman na ha? Napangiti si Tomas, ngunit hindi iyon buong ngiti. May halong hiya, may halong yabang na ayaw niyang aminin. Maya-maya, dumaan ng tauhan ni Don Celestino na dati siyang pinagtatawanan. Napansin nito ang relo. Aba, sabi nito. May relo na si Tomas. Mukhang yumayabang na. Dati, mananahimik si Tomas. Ngulit ngayon, napataas ang kanyang baba. Hindi masamang magsuot ng maayos, sagot niya. Nguminis ang lalaki.
Tingnan mo nga naman, ang dating pulubi marunong na ring pumorma. Mainit ang dugong umakyat sa mukha ni Tomas. Mas mabuti nang galing sa sariling sikap ang suot ko kesa sa sahod na galing sa pangangaapi. Nagulat ang tauhan. Ilang tao ang napalingon. Sandaling nakaramdam ng sarap si Tomas. Parang sa wakas, nakabawi siya. Ngunit pag-uwi niyang gabing iyon, hindi siya mapakali. Nakita niya si Siklab sa sulok. Tahimik ito, hindi gaya ng dati, hindi kumikislap ang balahibo nito. Siklab? Tawag niya. Hindi lumapit ang tandang. Kinabukasan, bago magliwanag, tumilaok si Siklab. Inabangan ni Tomas ang gintong balahibo. Ngunit nang may nalaglag sa sahig, hindi ito ginto. Abo, isang maliit na kumpol ng kulay abo na pulbos. Parang sinunog na pangarap. Namlamig si Tomas. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinawakan ng abo. Dumulas iyon sa kanyang mga daliri. Siklab, basag ang boses niya. Tumingin ang tandak sa kanya. Hindi galit ang mga mata nito. Mas masakit iyon dahil parang malungkot. Napaupo si Tomas sa sahig. Doon niya naramdaman ang bigat ng ginawa niya. Hindi lamang ang pagbili ng relo ang mali. Ang mas masakit ay ang kasiyahang naramdaman niya nang mapahiya ang tauhan ni Don Celestino. Akala ko ba hindi ako magiging katulad nila? Akala ko ba hindi ko gagamitin ang biyaya para magyabang? Tinanggal niya ang relo sa kanyang kamay. Kinabukasan, ibinenta niya iyon sa mas mababang halaga. Ang pera ay ginamit niya sa pagbili ng harina at sa pagbibigay ng libreng tinapay sa ilang batang lansangan na lagi niyang nakikita sa palengke. Pag-uwi niya, lumuhod siya sa tabi ni Siklab. "Patawarin mo ko," sabi niya. "Sandali kong nakalimutan kung sino ko. Nasilaw ako. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi na ako kawawa. Pero mali pala iyon. Hindi pala kailangang magyabang para masabing umangat." Dahan-dahang lumapit si Siklab. Itinukod nito ang tuka sa kamay ni Tomas. Napaluha si Tomas. "Hindi ko na uulitin," sabi niya. "Kapag dumating ulit ang tukso, paalalahanan mo ako." Mula noon, mas naging maingat siya. Sa bawat desisyon, tinatanong niya ang sarili, "Kailangan ba ito o gusto ko lang ipakita sa iba na may kaya na ako? Makakatulong ba ito o magpapalaki lang ng ulo ko?" Unti-unti, bumalik ang nining ni Siklab. At kinabukasan, nang tumilaok ito, isang gintong balahibo ang nalaglag. Hindi pinakamalaki, hindi pinakamabigat, ngunit sapat upang ipaalala kay Tomas na ang biyaya ay bumabalik sa pusong marunong magsisi. Doon niya lubos na natutuhan ang isa pang tungtunin. Ang ginto ni Siklab ay hindi para sa luho, hindi para sa yabang, hindi para sa paghihinggit. Ito ay para sa pagbangon at pagtulong. Makalipas ang 1 taon, nagbago ang buhay ni Tomas, ngunit hindi biglaan. Mula sa kariton, nakapag-ipon siya para umupa ng maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Hindi ito malaki. May isang mesa, may isang maliit na hurnuhan, ilang lalagyan ng tinapay at simpleng karatula sa labas. Panaderia Siklab. Walang nakakaalam kung bakit iyon ang pangalan. Kapag may nagtatanong, ngumingiti lamang si Tomas. "May nagbigay lang sa akin ng liwanag noong madilim ang buhay ko," sabi niya. Ang mga tao ay hindi na nagtatanong pa. Para sa kanila, marahil ay simbolo lamang iyon ng pag-asa. Hindi nila alam na sa likod ng maliit na bahay ni Tomas may tandak na kulay tanso na tuwing madaling araw ay naglalaglag ng gintong balahibo.
Sa unang araw ng pagbubukas ng Panaderia si Club, maagang dumating si Aling Pasing. May dala itong isang bungkos ng saging na saba. "Para sa'yo," sabi nito. Hindi man malaking regalo, pero galing sa puso. Tinanggap iyon ng may ngiti si Tomas. "Aling Pasing, kayo po ang isa sa mga unang naniwala sa akin." "Hindi ako naniwala sa tinapay mo noon," biro ng matanda. "Pero naniwala ako sa puso mo," dagdag ng matanda. Sa bagong panaderiya, mas dumami ang suki, ngunit hindi nagtaas ng sobra si Tomas ng presyo. Kapag may matandang kapos ang dala, binabawasan niya ang halaga. Kapag may batang gutom, binibigyan niya ng pandesal. Kapag may manggagawang kulang ang baon, pinapautang niya ng walang panganakot. Isang araw, lumapit sa kanya ng isang lalaking pagod na pagod ang mukha. "Mang Tomas, pwede po bang utang muna ang 10 pandesal? Wala pang sahod. May sakit ang misis ko." Tinignan niya ang lalaki. Nakita niya ang sariling anyo noong dati. Pagod, nahihiya at takot tanggahin. "Kunin mo na. Huwag mo munang isipin ng bayad." Napaluha ang lalaki. "Babayaran ko po." "Alam ko, pero mas mahalaga ngayon na may makain kayo." Naang gabing iyon, napansin ni Tomas na kakaiba ang nining ni si Club. Ang kulay tanso nitong balahibo ay tila mayroong pulang gintong liwanag. Kinabukasan, ang gintong balahibong nalaglag ay mas mabigat kaysa dati. Hinawakan iyon ni Tomas at napangiti. "Nauunawaan ko na," sabi niya kay si Club. "Kapag ginagamit sa kabutihan, mas bumibigat ang biyaya." Hindi nagtagal, nagdagdag si Tomas ng maliit na estante sa tabi ng panaderia. Doon siya naglagay ng ilang pangunahing bilihin: kape, asukal, bigas, asin, mantika, sabon, itlog at delata. Noong una, kaunti lang. Ngunit dahil patas ang presyo at mabait siya sa mamimili, mabilis na naubos ang mga paninda. "Parang mini grocery na ito," sabi ng Aling Pasing. "Kaunti pa lang po," sagot ni Tomas. "Pero kung palarin, gusto kong gawing mas maayos para hindi na kailangang pumunta ng mga tao sa mahal na tindahan ni Don Celestino." Narinig ng ilang mamimili ang sinabi niya. "Tama yan," sabi ng isang nanay. "Sa tindahan ni Don Celestino, parang kasalanan mo pang mahirap ka." Tumango ang isa pa. "Dito kay Tomas, kahit kulang ang pera mo, tao ka pa rin kung kausapin." Lumalim ang kahulugan ng negosyo para kay Tomas. Hindi na ito tungkol lamang sa pag-ahon niya mula sa hirap. Naging paraan ito para mabigyang ng dignidad ang mga taong tulad niya. Mga taong laging nahihiya kapag walang pambayad, laging natatakot mapahiya, laging kinakailangang magpaliwanag kung bakit kulang ang dala. Tinawag niyang si Club Mini Mart ang maliit na grocery. Sa gabi, habang naglilista siya ng kita, gastos at utang ng ilang suki, lumapit si Club at tumayo sa tabi niya. "Alam mo," sabi ni Tomas, "noon, pangarap ko lang magkaroon ng sariling panaderya. Ngayon, may maliit na grocery na rin. Pero habang lumalaki ito, parang mas lumalaki rin ang responsibilidad." Tumingin si Club sa kanya. "May takot pa rin ako," dagdag ni Tomas. "Takot akong may makaalam sa iyo. Takot akong maagaw ka. Takot akong magbago ako." Hinaplos niya ang ulo ng tandang. "Pero mas takot akong bumalik sa dati at wala akong natutunan. Kung binigyan ako ng pagkakataong umangat, dapat may makasama akong ibang tao pa paakyat." Sa labas, tahimik ang bayan. Ngunit sa malaking bahay ni Don Celestino, hindi tahimik ang gabi. Galit na galit ang negosyante habang hawak ang urat ng kanyang tindahan. Bumababa ang benta dahil sa mini-mart ng panaderong yon. Nakatayo si Rading sa harap niya, nakayuko. "Don, maliit pa rin po ang tindahan ni Tomas." "Maliit?
Mariin sabi ni Don Celestino, lahat ng malaking negosyo nagsisimula sa maliit. Kapag hindi ko pinutol ngayon, bukas kakainin niya ang merkado ko. Hindi kumibi si Rading. Opo. Habang pauwi si Rading, mabigat ang kanyang dibdib. Sa palengke, minsan niyang nakitang nagbibigay ng tinapay sa isang batang gutom. Nakita rin itong nagpapautang ng walang pananakot. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang sirain ng taong yon. Pero pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang anak niyang si Lira na inuubo sa higaan. Tay, sabi ng bata, may gamot na po ba? Napapikit siya. Bukas, sagot niya, bukas anak, gagawa ng paraan si tatay. At sa puso niya, muling nanaig ang takot kaysa konsensya. Si Rading ay hindi ipinanganak na masama. Noong bata pa siya, pangarap niyang maging karpintero. Marunong siyang gumawa ng mesa, upuan at kahoy na laruan. Ngunit nang nagkasakit ang asawa niya at mamatay, naiwan sa kanya ang anak nilang si Lira. Mula noon, ang lahat ng kinikita niya ay napupunta sa pagkain, upa at gamot. Nang lumapit si Don Celestino at alokin siya ng trabaho, tinanggap niya iyon kahit alam niyang hindi palaging malinis ang utos ng mayayaman. Kailangan ko lang mabuhay ang anak ko, madalas niyang sabihin sa sarili. Hindi ako masama, napipilitan lang ako. Ngunit habang minamantayan niya si Tomas, lalong gumugulo ang isip niya. Isang umaga, nakita niyang si Tomas na nagbibigay ng tinapay sa isang matandang hindi makabayad. Sa ibang araw, nakita niya itong inaabutan ng bigas ang isang nanay na may 3 anak. Minsan naman, nakita niyang pinatuloy ni Tomas sa likod ng panaderiya ang isang binatang walang trabaho at tinuruan nitong magbalot ng paninda. Bakit mo siya tinutulungan? Tanong ng binata kay Tomas. Dahil may araw na ako rin, walang tumulong. Nakatago si Rading sa likod ng isang pader nang narinig iyon. May kumirot sa dibdib niya. Naalala niya ang anak niyang si Lira. Naalala niya kung gaano siya kahirap humingi ng tulong at kung paano siyang pinararamdam ni Don Celestino na utang niya ang bawat baryang ibinibigay niya. Kagabihan, umuwi si Rading na tahimik. Nakita siya ni Lira na nakaupo sa gilid ng kama. Tay, sabi ng bata, pagod po ba kayo? Ngumiti siya kahit mabigat ang mukha. Konti lang. Mabait po ba ang amo nyo? Hindi agad nakasagot si Rading. Minsan, sabi niya sa huli. Minsan, hindi. Bakit po kayo nagtatrabaho sa kanya kung hindi siya mabait? Napatingin si Rading sa anak. Ang simpleng tanong nito ay parang kutsilyong tumama sa konsensya niya. Dahil kailangan natin ng pera para sa gamot mo. Tumahimik si Lira. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay ng ama. Tay, ayokong gumaling kung lagi naman kayong malungkot. Napayuko si Rading. Pinilit niyang huwag umiyak. Kinabukasan, muling inutusan siya ni Don Celestino. Bago mag-umaga, sabi nito, pumunta ka malapit sa bahay ni Tomas. May nangyayari roon, sigurado ako. Opo, sagot ni Rading, ngunit mahina ang boses. Nang gabing iyon ay nagtungo siya sa bahay ni Tomas. Maingat siyang nagtago sa likod ng puno. Madilim ang paligid, sarado ang bintana, ngunit may kaunting liwanag mula sa loob. Sa loob ng bahay, hindi makapakalisi si Club. May nalaglag na itim na balahibo sa sahig. Pinulot iyon ni Tomas at nanlamig. Itim naman ngayon, bulong niya, hindi pula. Tumilaok ng mahina si Club. Mas mabigat ang tunog, parang hindi lamang panganib ang dala ng babala, kundi masamang balak. Lumapit si Tomas sa bintana, ngunit bago siya makasilip, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Si Rading ay nakatingin sa siwang ng bintana, hindi niya malinaw na nakita ang lahat. Nakita lamang niya ang anino ng tandang, ang pagyuko ni Tomas at ang isang bagay na kumislap sandali sa sahig bago itinago. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit alam niyang may kakaiba. Nang biglang bumukas ang pinto, nagmadali siyang tumakbo. Natapakan niya ang tuyong dahon at muntik na dapa. "Sino ka?"
Sigaw ni Tomas sa pintuan. Hindi sumagot si Rading. Tumakbo siya hanggang makarating sa madilim na kanto. Kinabukasan, nagsinungaling siya kay Don Celestino. Wala po akong nakita, sabi niya. Tinitigan siya ni Don Celestino. Sigurado ka? Opo, sarado ang bahay. Ngunit hindi tanga si Don Celestino. Napansin niya ang pag-iwas ng tingin ni Rading. Rading, malamig niyang sabi, alam kong may anak kang may sakit. Alam ko rin kung magkano ang utang mo sa akin. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpapakain sa inyo. Nanginig ang kamay ni Rading. Opo, Don. Ulitin mo. Bantayan mo siya. At kapag may pagkakataon, kunin mo ang itinatago niya. Nang gabing iyon ay pumasok si Rading sa bahay ni Tomas habang nasa panadariya pa ito. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Pera? Alahas? Lihim na sangkap? Ngunit sa isang maliit na kahon na kahoy, nakita niya ang isang balahibong kulay ginto. Nanlaki ang mata niya. Kaya pala! Inabot niya ang balahibo, ngunit nang hawakan niya iyon, bigla itong natuyo, kumulubot at naging tuyong dahon sa kanyang palad. Napaatras siya. Ano ito? Sa takot, nalaglag niya ang dahon sa sahig. Narinig niya ang hakbang ni Tomas sa labas. Nagmadali siyang tumakas sa bintana. Pagpasok ni Tomas, nakita niya ang bukas na kahon at ang tuyong dahon sa sahig. Nanlamig ang kanyang katawan. Siklab, bulong niya, may nakapasok. Tumilaok ng mahina si Siklab. Kinuha ni Tomas ang tuyong dahon. Doon niya natutuhan ang isa pang tuntunin. Kapag ninakaw ang gintong balahibo, nawawala ang halaga nito. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Protektado ang biyaya, ngunit malinaw na may taong malapit ng makaalam. Sa kabilang dako ay si Rading ay umuwi na nanginginig. Sa bahay, tulog si Lira. Naupo siya sa tabi nito at hinawakan ang maliit na kamay. Anak, bulong niya, ano bang ginagawa ko? Sa unang pagkakataon, hindi na sapat ang dahilan niyang napipilitan lamang siya. Dahil alam niyang kahit napipilitan ng tao, may hangganan pa rin ang dapat nitong gawin. Lumipas ang ilang taon, mula sa maliit na panaderiya at munting grocery, naging mas malaki ang negosyo ni Tomas. Hindi siya biglang yumaman, hindi siya naging bilyonaryo, ngulit dahil sa sipag, ingat, kabutihan at hiwaga ni Siklab, unti-unti niyang napapalago ang kanyang puhunan. Ang Siklab Minimart ay naging mas malawak na tindahan. Pagkatapos, nakapagbukas siya ng isa pang sangay sa kabilang bayan. Pagkaraan, nakapagpatayo siya ng unang malaking tindahan na tinawag niyang Siklab Supermarket. Hindi ito mall. Walang sinihan, walang mamahaling butik, walang palamuting pangmayaman. Isa itong malaki, malinis at maayos na supermarket para sa ordinaryong pamilya. May bigas, gulay, isda, karne, delata, sabon, gamot sa maliit na butika at isang malaking bahagi para sa sariwang tinapay. Sa araw ng pagbubukas, maraming tao ang pumila. May mga dating suki ni Tomas, may mga dating batang binigyan niyang libreng pandesal, may mga manggagawang natulungan niyang magkaroon ng trabaho at may mga matatandang hindi niya kinalimutang bigyan ng diskwento. Nakatayo si Tomas sa unang pagkakataon, hindi na sapat ang dahilan niyang napipilitan lamang siya. Dahil alam niyang kahit napipilitan ng tao, may hangganan pa rin ang dapat nitong gawin. Lumipas ang ilang taon, mula sa maliit na panaderiya at munting grocery, naging mas malaki ang negosyo ni Tomas. Hindi siya biglang yumaman, hindi siya naging bilyonaryo, ngulit dahil sa sipag, ingat, kabutihan at hiwaga ni Siklab, unti-unti niyang napapalago ang kanyang puhunan. Ang Siklab Minimart ay naging mas malawak na tindahan. Pagkatapos, nakapagbukas siya ng isa pang sangay sa kabilang bayan. Pagkaraan, nakapagpatayo siya ng unang malaking tindahan na tinawag niyang Siklab Supermarket. Hindi ito mall. Walang sinihan, walang mamahaling butik, walang palamuting pangmayaman.
Isa itong malaki, malinis at maayos na supermarket para sa ordinaryong pamilya. May bigas, gulay, isda, karne, delata, sabon, gamot sa maliit na butika at isang malaking bahagi para sa sariwang tinapay. Sa araw ng pagbubukas, maraming tao ang pumila. May mga dating suki ni Tomas, may mga dating batang binigyan niyang libreng pandesal, may mga manggagawang natulungan niyang magkaroon ng trabaho at may mga matatandang hindi niya kilalimutang bigyan ng diskwento. Nakatayo si Tomas sa harap ng supermarket. Suot pa rin ang simpleng polo at lumang sapatos na ilang beses nang pinatahi. Hindi siya mukhang may-ari ng malaking negosyo. Mukha pa rin siyang panaderong natutong ngumiti kahit pagod. Lumapit si Aling Pasing. Ngayon ay mas matanda na at may tungkod. "Tomas," sabi nito, "nagawa mo." Napangiti si Tomas. "Hindi ko po nagawa mag-isa." "Alam ko," sagot ng matanda, "pero ikaw ang hindi sumuko." Tumingin si Tomas sa karatulang Siklab Supermarket. Sa dibdib niya may halo ng tuwa, takot at pasasalamat. "Aling Pasing," sabi niya, "nung una gusto ko lang magkaroon ng sariling panaderiya. Ngayon ang dami ng umaasa sa akin. Minsan natatakot ako." "Dapat lang," sagot nito. Napatingin si Tomas. Ang taong may hawak ng kabuhayan ng iba dapat marunong matakot. Hindi takot na umatras, kundi takot na maging pabaya. Tumanggo si Tomas. Tumimo sa kanya ang sinabi ng matanda. Sa loob ng supermarket, maayos ang trato sa empleyado. May tamang sahod, may pahinga, may libreng pagkain kapag mahaba ang shift. Kapag may empleyadong may problema, kinakausap ni Tomas ng personal. Isang araw, lumapit siya ng isang kahera. "Sir Tomas, pasensya na po. Baka pwede po akong umabsent bukas. May check-up ang anak ko." "May kasama ka ba?" "Wala po." "Kunin mo ang araw." At ito, inabot niya ang kaunting tulong para sa pamasahe. Napaiyak ang kahera. "Sir, sobra na po ito." Hindi sobra ang tulong kapag kailangan. Habang lalong minamahal ng tao ang Siklab Supermarket, lalong lumalalim ang galit ni Don Celestino. Ang kanyang grocery ay unti-unting nawalan ng suki. Ang kanyang bakery ay hindi na kasing dami ang bumibili. Kahit nagpapababa siya ng presyo, hindi bumabalik ang tiwala ng tao. Alam nilang masungit ang tauhan niya, mahal ang dating presyo at walang malasakit sa mahihirap. Sa opisina niya, ibinato ni Don Celestino ang urat ng benta sa mesa. "Hindi maaari ito," sigaw niya. "Ako ang pinakamalaking negosyante sa San Isidro. Ako ang may koneksyon, lupa, puhunan. Paano ako tinatalo ng dating panadero?" Nakatayo si Rading sa gilid, tahimik. "Don," maingat niya sabi, "baka dahil mahal siya ng tao." "Mahal?" Mapait na ulit ni Don Celestino. "Sa negosyo hindi pagmamahal ang mahalaga, kapangyarihan. Pero kung nagtitiwala ang tao, tumahimik ka." Napayuko si Rading. Lumapit si Don Celestino sa bintana at tumingin sa direksyon ng supermarket ni Tomas. "May lihim siya," sabi nito, "at kahit ano pa yon, kukunin ko." Hindi na sumagot si Rading, ngunit sa loob niya ay may takot na mas malalim kaysa dati. Alam niyang hindi titigil si Don Celestino at alam niyang kapag hindi siya gumawa ng tama, may masasaktan. Sa bahay ni Tomas, tahimik pa ring nakatira si Siklab sa ligtas na silid sa likod. Walang nakakaalam ng lihim nito kundi si Tomas. Kahit ang mga tauhan, kahit ang mga kapitbahay, kahit ang pinakamalapit niyang kasama sa negosyo, walang sinabihan. Tuwing madaling araw, pumapasok si Tomas sa silid. Kapag tumitilaok si Siklab, pinupulot niya ang 1 hanggang 3 gintong balahibo. Itinatago niya iyon ng maingat at ibinebenta sa iba't ibang bayan. Hindi siya bumabalik sa iisang alahero ng madalas dahil minsan niyang napansin
na kapag paulit-ulit niya itong ibinebenta sa isang lugar, kumukupas ang balahibo. Isa pang tuntunin, hindi dapat maging kampante. Hindi dapat magpahalata. Ang hirap magtago ng lihim, sabi ni Tomas kay si Club isang madaling araw. Minsan, gusto kong sabihin sa lahat na hindi ako mag-isa, na may kaibigan akong tumulong sa akin. Pero alam kong kapag ipinagmalaki kita, mawawala ka. Tumingin si Club sa kanya. Hinaplos ni Tomas ang ulo nito. Hindi kita ipagpapalit sa papuri ng tao, sabi niya. Mas mahalaga ka kaysa sa tingin nila sa akin. Sa labas, sumisikat ang araw sa ibabaw ng unang Siklap supermarket. Ngunit habang lumalaki ang liwanag ni Tomas, palapit ng palapit ang dilim na dala ni Don Celestino. Isang madaling araw, bago pa tumilawak si Siklab, nagising si Tomas sa kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit mulit mabigat ang hangin. Pagpasok niya sa lihim na silid, nakita niyang hindi mapakali ang tandang. Paikot-ikot ito, nakayuko at ang kulay tanso nitong balahibo ay bahagyang kumukupas. Pagkatapos, may dalawang balahibong nalaglag. Isa ay pula, isa ay itim. Napatigil si Tomas. Panganib, bulong niya habang hawak ang pulang balahibo. At masamang balak. Tumingin si Siklab kay Tomas. Ngayong gabi ba? Tumilawak ng mahina ang tandang. Hindi iyon ang tilawak ng ginto. Babala iyon. Buong araw na hindi mapakali si Tomas. Sa supermarket, sinubukan niyang ituon ang kanyang sarili sa trabaho ngulit palagi siyang napapatingin sa oras. Sa bawat taong pumapasok, iniisip niya kung may kasablat si Don Celestino. Sa bawat kaluskos, pakiramdam niya ay may nagmamanman. Kinagabihan, maaga siyang umuwi. Sinigurado niyang nakakandado lahat. Ngulit hindi niya alam na may isang tao nang nakapasok sa likod ng bakuran. Si Rading. Hindi niya gustong gawin iyon, ngulit noong hapong iyon, pinatawag siya ni Don Celestino. Ngayong gabi, sabi ng Don, kunin mo ang tandang. Nanlaki ang mata ni Rading. Tandang po? Huwag kang magkunwaring walang alam. Alam kong may kinalaman niyon sa yaman ni Tomas. Don, paano kung wala? Kung wala, bakit niya itinatago? Hindi nakasagot si Rading. Lumapit si Don Celestino. Alalahanin mo ang utang mo. Alalahanin mo ang gamot ng anak mo. Kapag nabigo ka, wala ka ng trabaho, wala ka ng tulong, wala ka ng mapupuntahan. Kaya naruroon si Rading ngayon, naninginig sa dilim, hawak ang sako at lubid. Habang palapit siya sa silid ni Siklab, parang may tinik sa kanyang dibdib. Para kay Lira, bulong niya. Para sa anak ko. Ngulit nang nakita niya si Siklab, natigilan siya. Hindi ito mukhang kayamanan. Hindi ito mukhang bagay na dapat nakawin. Nakatayo ito sa sulok, kulay tanso ang balahibo at nakatingin niyang nang tahimik. Sa manamata nito, hindi galit ang naroroon, parang awa. Napaluha si Rading. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, bulong niya. Wala akong choice. Lumapit siya at inihagis ang sako. Nagpumiglas si Siklab. Hindi ito nanuka ng marahas, hindi ito umatake. Mulit dahil sa takot, kumampay ang pakpak nito at tumama sa matulis na gilid ng kahon. May kaunting sugat na lumitaw sa pakpak nito. Sa sandaling iyon, biglang kumupas ang ningning ni Siklab. Narinig ni Tomas ang kalabog. Siklab!
Tumakbo siya papunta sa silid at nadatnang si Rading na hawak ang sako habang si Siklab ay nakasugatan at nanginginig. Nanlaki ang mata ni Tomas. Rading? Nabitawan ni Rading ang sako. Tomas, patawad! Anong ginagawa mo sa kanya? Hindi galit ang unang naramdaman ni Tomas. Takot. Matinding takot. Hindi dahil baka mawala ang ginto kundi dahil nasaktan si Siklab. Lumuhod siya sa tabi ng tandang. Siklab, nanginginig niyang sabi. Kaibigan, ayos ka lang? Dumikit ang tandang sa kanyang kamay. Nakita ni Rading ang luha sa mata ni Tomas. Doon niya lubos na naunawaan hindi lamang kayamanan ang tandang para kay Tomas. Kaibigan nito, pamilya. Pinilit ako ni Don Celestino, sabi ni Rading. Halos hindi makahinga. Kailangan ko ng pera para sa anak ko, pero hindi ko gustong saktan siya. Hindi ko. Bago pa siya matapos, may narinig silang ingay mula sa labas. May malakas na putok. Pagkatapos, sigawan. Sunog! Napalingon si Tomas. Mula sa bintana, nakita niya ang pulang liwanag sa direksyon ng bodega ng Siklap Supermarket. Hindi, bulong niya. Tumakbo siya palabas. Sa malayo, makapal na usok ang umaakyat sa langit. Ang bodega kung saan nakaimbak ang bigas, harina, delata at iba pang paninda ay nilalamon ng apoy. Nakarating siya roon na halos hindi makahinga. Nandoon ang mga empleyado, umiiyak at magtatakbuhan. May ilang taong nagbubuhos ng tubig. May mga kapitbahay na tumutulong magligtas ng paninda. Pero malakas ang apoy. Sir Tomas, sigaw ng isang empleyado. Wala na po ang kalahati ng stocks. May tao ba sa loob? Wala na po, nailabas na lahat. Napaupo si Tomas sa lupa. Ang bodega ay hindi lamang paninda. Kabuhayan iyon ng maraming empleyado. Pag-asa iyon ng mga pamilyang umaasa sa sweldo. Puhunan iyon para sa susunod na buwan. Dumating si Rading, hingal na hingal. Nakita niya ang apoy at napaatras. Si Don, bulong niya. Hindi niya sinabi sa akin na ipapasunog niya ang bodega. Napatingin si Tomas sa kanya. Sa mata niya, may sakit at galit, ngulit may pagod din. Rading, sabi niya, ilang buhay pa ba ang kailangang masira bago ka tumigil sa pagsunod? Hindi nakasagot si Rading. Kinabukasan, halos abo na ang bodega. Maraming paninda ang nawala. Maraming empleyado ang natakot mawalan ng trabaho. Si Tomas ay umuwi na tahimik, may suot sa damit at lungkot sa mata. Sa lihim na silid, mahina pa rin si Siklap. May benda ang pakpak nito. Naupo si Tomas sa tabi niya. Hindi ko alam kung paano babangon, pero hindi ko sila pwedeng iwan. Hindi ko pwedeng sabihin sa mga empleyado na wala na silang trabaho. Hindi ko kayang panoorin silang bumalik sa gutom. Napapikit siya. Pero pagod na ako, Siklap. Mahina siyang umiyak. Hindi niya iyon pinigilan. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal na panahon, hinayaan niyang bumagsak ang luha. Tumayo si Siklap kahit mahina pa. Dahan-dahan itong lumapit sa gitna ng silid. Tumingin ito kay Tomas. Siklap, huwag, sabi ni Tomas. Sugatan ka pa. Ngunit tumalaok si Siklap. Mahina, ngunit malinaw. Mula sa pakpak nito, may nalaglag na isang balahibo. Hindi ito kasing laki ng dati. Mas malaki, mas mabigat, mas maliwanag. Parang isang piraso ng araw na nahulog sa sahig. Napaluha si Tomas habang pinupulot iyon. Huling gintong balahibo
para sa pinakamabigat na pagsubok, bulong niya. Hindi niya ginamit iyon para bumili ng bahay, hindi para sa luho, hindi para gumanti. Ginamit niya iyon upang bayaran ang empleyado, tulungan ang mga pamilyang naapektado, muling bumili ng paninda, at itayo muli ang bodega. At habang bumabangon ang Siklap Supermarket mula sa abo, may isang taong hindi na makatulog. Si Rading. Dahil alam niyang panahon na upang sabihin ang totoo. Ilang araw matapos ang sunog, nagtipon ang mga tao sa harap ng munisipyo. Kumalat na ang balita na may kinalaman si Don Celestino sa panunusunog, ngulit wala pang sapat na ebidensya. Ang ilan ay takot magsalita, ang iba ay ayaw makialam. Makapangyarihan pa rin si Don Celestino kahit nabawasan na ang tiwala ng tao sa kanya. Si Tomas ay nakatahim sa gilid, pagod ang mukha ngunit matatag ang tindig. Hindi niya dala si Siklap ng lantaran. Nasa loob ito ng maliit na basket na natatakpan ng tela, sayligan at tahimik. Hindi pa rin niya sinasabi sa kahit sino ang tunay na hiwaga nito. Lumapit si Rading sa kanya. Payat ang muka, namumugto ang mata, at halatang ilang gabi nang hindi nakatulog. Tomas, kailangan kitang makausap. Tumiin si Tomas sa kanya. Kung tungkol ito sa nangyari, sabihin mo sa harap ng lahat. Napalunok si Rading. Takot ako. Alam ko. Papatayin ako ni Don Celestino ng gutom. Wala akong trabaho. May sakit ang anak ko. Tahimik si Tomas. Sa kabila ng galit, naawa siya. Nakita niya ang taong napilitang gumawa ng mali dahil sa takot. Rading, sabi niya, hindi ko kayang burahin ang ginawa mo. Nasaktan si Siklab. Nasunog ang bodega. Maraming tao ang muntik mawalan ng kabuhayan. Napayuko si Rading. Alam ko, pero may pagkakataon ka pang piliin ang tama. Tumulo ang luha ni Rading. Pagod na akong matakot. Dumating si Don Celestino na may kasamang abogado at ilang tauhan. Malinis ang suot nito, makinis ang buhok at mataas pa rin ang tingin sa sarili. Para bang siya pa ang agrabyado. Anong palabas ito? Tanong niya ng malakas. Bakit ako tinatawag dito dahil sa kasinungalingan ng isang dating panadero? Nagbulungan ng mga tao. Lumapit ang kapitan ng bayan. Don Celestino, may mga paratang alaban sa inyo tungkol sa panununog sa bodega ng Siklab Supermarket at pagtatangkang nakawin ng pag-aari ni Tomas. Tumawa si Don Celestino. Pag-aari? Ano namang pag-aari? Isang tindahan, isang tandang, mga imbento. Wala akong kinalaman sa anumang nangyari. Nanginginig si Rading sa dilid. Nakita yun ni Tomas. Rading, mahinang sabi niya. Mayon na. Humakbang si Rading, ngulit agad siyang tinignan ng masama ni Don Celestino. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Malamig na banta ng Don. Napahinto si Rading. Bumalik ang takot sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, kumilo si Siklab sa loob ng basket. Nadama ni Tomas ang bigat ng sandali. Alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang lihim ni Siklab. Ngulit, alam din niyang may kapangyarihan ng tialak nito laban sa sinungaling. Dahan-dahan niyang inalis ang kaunting takip ng basket. Tumialok si Siklab. Hindi malakas, hindi nakakatakot. Ngunit malinaw, talim, at tila tumagos sa dibdib ng bawat taong nakarinig. Napatigil ang lahat. Si Don Celestino ay napahawak sa kanyang lalamunan. Namutla siya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit nang lumabas ang kanyang boses, nanginginig ito. Wala akong... Napahinto siya. Parang may pumipigil sa kanyang dila. Muling tumiyalok si Siklab.
Namilipit ang mukha ni Don Celestino. Pinilit niyang ngumiti, ngunit hindi niya mapigilan ang bibig. Ako ang nag-utos kay Rading na manmanan si Tomas. Nagulat ang lahat. Tinakpan ni Don Celestino ang kanyang bibig, ngunit huli na. Ako ang nag-utos na kunin ang tandang. Sigaw niya kahit halatang pinipigilan niya ang sarili. Ako ang nagpasunog ng bodega para malugi siya. Ako ang nagpakalat ng chismis. Ako. Napaupo siya sa takot. Naging maingay ang paligid. Siya pala! Walang hiya! Pati kabuhayan ng tao sinunog! Napatingin si Rading kay Siklab. Pagkatapos kay Tomas. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngulit alam niyang binigyan siya ng pagkakataon na tapusin ang kasinungalingan. Humakbang siya. Totoo po ang sinabi niya, malakas niyang sabi. Ako ang inutusan niyang manmanan. Ako ang pumasok sa bahay ni Tomas. Sinubukan kong kunin ang tandang, pero hindi ko alam na ipapasunog niya ang bodega. Nang nalaman ko, natakot ako. Pero kasalanan ko pa rin dahil sumunod ako. Natahimik ang mga tao. Lumapit si Tomas kay Rading. Bakit ka ngayon lang nagsalita? Tanong ng kapitan. Tumingin si Rading sa yupa. Dahil duwag ako. Dahil mahirap ako. Dahil akala kong sapat na dahilan ang pangangailangan para gumawa ng mali. Tumulo ang luha niya. Pero hindi pala. Mali pa rin. Si Don Celestino ay nagwala. Sinungaling. Lahat kayo sinungaling. Hindi nyo alam kung sino ako. Tumingin sa kanya si Tomas. Tahimik siya, ngulit matatag. Alam namin kung sino ka. Sabi niya. Ikaw ang taong hindi matanggap na pwedeng umangat ang mahirap nang hindi nagnanakaw. Ikaw ang taong akala lahat ng bagay ay nabibili, pero may mga bagay na hindi mo kayang bilhin, Don Celestino. Ano yon? Siningal ng Don. Puso, tiwala, at respeto ng tao. Hindi na nakasagot si Don Celestino. Sa araw na iyon, nagsimulang gumuho ang kanyang kapangyarihan. Hindi dahil nawalan siya agad ng bera, kundi dahil nakita ng lahat ang tunay niyang mukha. Ang dating kinatatakutang negosyante ay naging halimbawa ng kasakiman. Si Rading naman ay dinala upang harapin ang kanyang pangangasandatan. Ngunit bago siya umalis, lumapit siya kay Tomas. Patawarin mo ko. Hindi ko hinihinging kalimutan mo, pero patawarin mo sana ako. Matagal na tumingin si Tomas sa kanya. Hindi madali, sagot niya. Pero sisimulan ko. Napaluha si Rading. At ang anak mo, dagdag ni Tomas. Ipagamot mo, tutulong ako. Pero pagkatapos nito, huwag mong hayaang gamitin ulit ng kahit sinong mayaman ang takot mo. Napaluhod si Rading. Salamat. Hindi ngumiti si Tomas. Hindi ito tagumpay na dapat ipagdiwang ng maingay. Maraming nasaktan, maraming kailangang ayusin. Ngunit sa loob ng basket, tahimik na sumiksik si Siklab sa kamay ni Tomas. At sa puso ni Tomas, alam niyang kahit hindi pa tapos ang laban, nanaig ang katotohanan. Lumipas ang panahon. Napanagot si Don Celestino sa kanyang mga ginawa. Nawala ang dating kinang ng kanyang pangalan. Ang kanyang mga tindahan ay hindi na dinarayo tulad ng dati. May ilan pang bumibili, ngulit wala na ang takot at paghanga ng tao sa kanya. Sa bawat pagdaan niya sa bayan, hindi na yumuyuko ang mga tao. Tinitignan na lamang siya ng tahimik, dala ang alaala ng kanyang kasakiman. Si Rading ay dinala upang harapin ang kanyang pangangasandatan. Ngunit bago siya umalis, lumapit siya kay Tomas.
Napanaginipan niya si Rading. Payat pa rin siya, ngunit mas maliwanag na ang mukha. Tomas, sabi niya, hindi ako karapat-dapat humingi ng trabaho rito, pero kung may kahit anong pwede kong gawin, gagawin ko ng tapat. Tumingin sa kanya si Tomas ng matagal. Hindi kita ilalagay sa posisyon na may hawak na pera. Hindi pa ngayon. Tumanggo si Rading. Naiintindihan ko. Pero kailangan namin ng tao sa bodega. Mabigat ang trabaho, maaga ang pasok, at kailangan mong patunayan araw-araw na nagbago ka. Napaluhod si Rading. Salamat. Hindi ngumiti si Tomas. Mula noon, nagsimula si Rading sa pinakamababang trabaho. Hindi siya nagreklamo. Nagbuhat siya ng sako, naglinis ng bodega, tumulong sa pag-aayos ng paninda, at sa bawat sahod ay inuuna ang gamot at pagkain ni Lira. Unti-unti, nakita ng mga tao na tunay ang kanyang sisilin. Ang Siklab Supermarket ay muling bumangon. Mula sa unang malaking sangay, nagkaroon pa ng ilan sa karatig bayan. Hindi ito naging imperyo ng malls, hindi rin naging palasyo ng luho, ngunit naging matatag na hanay ng mga supermarket na kilala sa patas na presyo, mabuting serbisyo, at malasakit sa mahihirap. Nagpatayo rin si Tomas ng murang bilihan sa gilid ng bawat supermarket. Tinawag niya itong Siklab Pangmasa Corner. Doon, mabibili ang pangunahing bilihin sa mas mababang halaga para sa mga pamilyang kapos. May listahan ng mga senior citizen, solo parent, may sakit, at nawalan ng trabaho na pwedeng bumili ng may dagdag na diskwento. Isang araw, tinanong siya ng isang kasamang negosyante. Tomas, bakit mo ginagawa yan? Malaki ang nawawala sa kita mo. Ngumiti si Tomas. Hindi nawawala ang perang napupunta sa tamang dahilan. Pero negosyo ito. Oo, pero tao ang bumubuhay sa negosyo. Kapag nakalimutan mo ang tao, tindahan na lang ang meron ka, wala kang malasakit. Hindi na nakasagot ang lalaki. Kahit umasenso, nanatiling simple si Tomas. Hindi siya nagpatayo ng mansyon na may golf course. Hindi siya bumili ng maraming sasakyan. Nagpagawa lamang siya ng maayos na bahay malapit sa una niyang panaderya. May maliit na hardin, malinis na kusina, at isang lihim na silid para kay Siklab. Sa silid na yon, tahimik na naninirahan ng tandang na kulay tanso. Walang nakakaalam ng kanyang hiwaga kundi si Tomas. Sa mata ng iba, si Siklab ay alagang tandang lamang, simbolo ng pangalan ng negosyo. Walang nakakaalam na tuwing madaling araw, kapag tumitilaok ito, may nalalaglag pa ring 1 hanggang 3 gintong balahibo. Ngulit hindi na palaging kinukuha agad ni Tomas ang mga balahibo. Minsan, tinitignan niya lang ang mga yon at napapangiti. Isang madaling araw, habang tahimik pa ang buong bayan, pumasok si Tomas sa silid ni Siklab. Mas matanda na siya ngayon. May ilang uba na sa buhok. Mas mabagal na ang kanyang lakad, ngunit payapa ang muka. Nakatayo si Siklab sa tabi ng bintana. Sinasalubong ang unang liwanag ng araw. "Kumusta, kaibigan?" tanong ni Tomas. Tumilaok si Siklab. May isang gintong balahibo na nalaglag sa sahig. Dahan-dahan lumapit si Tomas. Tinignan niya ang balahibo. Kumikislap iyon gaya ng unang araw na nakita niya ang hiwaga. Ngunit hindi na siya nanginginig sa pananabik. Hindi na rin siya natatakot tulad noon. Sa halip, nakaramdam siya ng pasasalamat. "Alam mo, Siklab," sabi niya kay Siklab, "noong una kitang makita sa baha, akala ko ikaw ang nangangailangan sa akin." Ngumiti siya.
Hindi ko alam. Ako pala ang ililigtas mo. Umupo siya sa maliit na bangko. Iniligtas mo ako sa gutom, sa utang, sa kawalan ng pag-asa. Pero higit sa lahat, iniligtas mo ako sa posibilidad na maging katulad ng mga taong nanakit sa akin. Tumingin si Cyclops sa kanya. Maraming beses akong natukso, amin ni Tomas. Natukso akong magyabang, gumanti, ipakita sa lahat na kaya ko na silang tapatan. Pero palagi mo akong pinapaalalahanan. Minsan sa abo, minsan sa pulang balahibo, minsan sa katahimikan mo. Dahan-dahang yumuko si Cyclops at dinikit ang ulo sa kamay ni Tomas. Pinulot ni Tomas ang gintong balahibo, ngulit hindi niya agad ito itinago. Tinitignan niya iyon ng matagal. Dati, kapag nakakakita ako ng ginto, iniisip ko agad kung ano ang mabibili nito. Harina, bisikleta, hurnuan, tindahan, supermarket. Huminga siya ng malalim. Ngayon, kapag nakakakita ako ng ginto, naaalala ko kung gaano kadaling maligaw ang tao kapag nakalimutan niya kung saan siya nagsimula. Sa labas, unti-unti nang nagigising ang bayan. May mga trabahador na papunta sa palengke. May mga nanay na bibili ng almusal. May mga batang papasok sa paaralan. Sa Cyclops Supermarket, may mga empleyadong magbubukas ng ilaw, mag-aayos ng paninda at sasalubungin sa mga mamimili. Hindi alam ng mga tao ang lihim ni Tomas. Hindi nila alam ang tungkol sa gintong balahibo. Hindi nila alam na ang tandang na nga sa pangalan ng supermarket ay tunay na pinagmulan ng unang liwanag sa buhay niya. Ngulit, alam nila ang kabutihan ni Tomas. Alam nila na kapag wala kang sapat na pera, hindi ka sisigawan sa tindahan niya. Alam nila na kapag may sakuna, unang nagpapadala ng tulong ang Cyclops Supermarket. Alam nila na ang dating panadererong tinatawanan sa kalsada ay hindi naging mapagmataas ng umasenso. At para kay Tomas, sapat na iyon. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Aling Pasing iyon, dala ang maliit na supot ng gulay mula sa palengke. Matanda na siya, mahina na ang lakad, ngunit pareho pa rin ng talas ng mga mata. "Tomas," tawag niya. "Gising ka na ba?" Lumabas si Tomas mula sa silid ni Cyclops at ngumiti. "Opo, Aling Pasing. May dala akong gulay para sa kusina mo." Natawa si Tomas. "Aling Pasing, may supermarket na po ako." "Alam ko, pero iba pa rin ang gulay na galing sa kaibigan." Tinanggap iyon ni Tomas. "Salamat po." Tinignan siya ni Aling Pasing. "Alam mo, Tomas, maraming tao ang yumayaman, pero kaunti ang nananatiling mabuti." Napayuko siya. Nahihiya. Sinusubukan ko lang po. Iyon ang mahalaga. Huwag mong sabihing mabuti ka na at tapos na. Piliin mo pa rin araw-araw. Naalala ni Tomas ang sinabi niya sa sarili noong unang dumating si Cyclops, ang pangakong hindi niya gagamitin ang biyaya sa kasamaan, ang pangakong hindi niya ipagyayabang ang lihim, ang pangakong hindi siya magbabago. Tumango siya. "Opo, araw-araw." Pagkaalis ni Aling Pasing, bumalik si Tomas sa silid. Nandun pa rin si Cyclops, tahimik na nakatingin sa kanya. Inilagay ni Tomas ang gintong balahibo sa isang maliit na kahon. Hindi puno ang kahon, hindi siya nag-iimbak ng sobra. Kapag may pangangailangan, ginagamit niya. Kapag wala, hinahayaan niyang manatili roon bilang paalala. Pagkatapos, bumukas niya ang bintana. Pumasok ang liwanag ng umaga. Tumilaok si Cyclops hindi para maglaglag ng ginto, kundi para salubungin ang panibagong araw. Napangiti si Tomas. Ang tunay na yaman, bulong niya, ay hindi ang gintong itinatago sa kahon. Ang tunay na yaman ay ang pusong hindi nagbago kahit nagkaroon ng laman ng kahon. Sa labas, nagsimula ng mabuhay ang bayan. At sa loob ng maliit na silid, ang dating mahirap na panadero at ang ginintong tandang ay tahimik na nakatayo sa liwanag ng umaga.
hindi bilang amo at kayamanan, kundi bilang magkaibigan. Magkasamang nagdaan sa gutom, bagyo, tukso, panganib at bangon. At habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang tilaok ni Siklab, parang ipinapaalala nito sa mundo. Ang biyaya ay hindi ibinibigay para maghari ang tao sa kapwa. Ibinibigay ito upang matutuhan niyang maglingkod.